taong minamaliit mo ay ang tunay kong anak. Okay. If you insist na tunay mo ang anak si Clarissa, well, tunay mo ring anak si Mark. And I have legal documents to prove that. See, that's the point. Kay Mark, kailangan pala ng legal documents para mag-prove lang na pimdebele siya. Si Clarissa, dugo ko. Huwag ka maingay. Baka marinig ka ni Mark. Na ano? Naampun siya? Siguro, this is the right time para sabihin sa kanya kung anong sitwasyon talaga. You can't do that. Why? Hindi dapat malaman ni Mark ang totoo. Malay mo, kapag nalaman niya magbago siya, kumang ang buhay natin. Kita mo nga naman. Sino para sa amin ngayon ni Mark na may hawak ng alas? Sino kaya sa amin ngayon dalawa ang mas may karapatan sa pamamahay na to? Alam ko na kung ano yung sasabihin mo. Ha? Paano mo nalaman? Basta, alam ko. Alam ko dahil nakikita ko sa bawat tingin mo sa akin, sa bawat kilos mo. Kaya alam ko na mahal mo ako. Diba? Tama ako. Yung nasasabihin mo sa akin, diba? Oo. Yun nga sasabihin ko sa'yo. Walaan mo, hindi kung paano ko nalaman na yun ang sasabihin mo sa akin. Kasi, kaya alam ko na yun ang sasabihin mo sa akin dahil hindi lang nilalaman ng puso ko. At dahil hindi lang gusto kong sabihin sa'yo. Alam ko kung saan ka pupunta. Jessica, please naman. Tigilan mo ng paghahabol kay Jepoy. Kuya, hindi mo naman naiintindihan. Kailangan ko talaga makita si Jepoy. Para ano pa? Kahit kailan hindi niya na maisusole ang pagtingin mo sa kanya. Matatanggap mo ba yun? Oo, kuya. Kahit pagmamahal lang bilang isang kaibigan ang kayang ibigay sa akin ni Jepoy, ayos na sa akin yun. Kahit konti, kahit katiting, matutuwa na ako. Kaya please, kuya, hayaan mo naman ako. Hi, Jepoy. Oh, bakit ka na-tense? Kumusta ka na? Tagal ka rin hindi nagpakita eh. Kala ko nga hindi ka napapadalo dito eh. Pwede ba naman yun, Jepoy? Pwede ba naman hindi tayo magkita? Jessica. Jepoy, hindi ganun ang ibig ko sabihin. Matagal ko nang tanggap na hanggang magkaibigan na lang talaga tayong dalawa. Salamat sa pagkakaintindi mo. Alam mo, Jepoy, kasama naman talaga yan sa pagiging magkaibigan, di ba? Teka, matanong kita, kamusta ka naman? Kamusta kayo ni Clarissa? Good morning po, Daddy. Oh, good morning. Naisip ko baka gusto niyo magkape. Ang sarap talaga ng may anak na babae. Sige, join me. Alam mo, dapat hindi ka na nagabala. Meron tayong may nagagawa niyan. Hindi naman po abale. Kung tutuusin ho, ako pa nga atang nakakagulo sa inyo. Simula ko kasi nang tumira ako dito, parati na ho kayo nag-aaway-aaway. Huwag mo intindihin yun. Sa umpisa lang yan. Ako nga nahihiya sa'yo sa pagtrato ni Mark sa'yo eh.
Okay lang ho yun. Naiintindihan ko naman ho siya eh. Mahirap lang ho talagang tanggapin siguro na may kapatid siyang katulad ko na doon ang galing. Clarissa, pwede ba pangako mo sa akin? Pwede lang na pilitin mo nang kalimutan yung nakaraan mo. Nandito ka na sa bahay, ikaw ang anak ko, at lahat gagawin ko para sa'yo. Okay? Alam mo, tuwan-tuwa ako pag nakikita kong masaya ka. Dahil alam kong tama ang pagpunta natin dito. Nay, salamat ho ah. Nagtiwala kayong sumama sa amin ni Charles. Aba, hindi hata ako papayag na mapahiwalay sa nag-iisa kong anak. Tsaka isa pa, bata ka pa, kailangan mo pa ng bantay. Nay naman! Naisipin niyo, no? Napakabait sa akin ng Diyos. Biruin niyo, ibinigay niyo sa akin lahat ng kailangan ko para maging masaya. Kayo, si Charles. Kung magkaibigan pala sana kami ni Clarissa, siguro kasama rin natin siya ngayon. Wala na siguro akong hihilingin pang iba. Sayang. Kamusta na kaya siya, Nay? Kita mo nga naman ano, yung Mark na kala ko sino makapanlait, yung pala, mas may karapatang pakos kayo sa bahay na to. Anak, ang kapatid mo si Mylene ang mas may karapatan dito. Mamu, ano ka ba? Bakit ba kailangan mo na lang mayat-maya tungkol dyan? Di ba sabi ko sa'yo, kalimutan mo na yun? Pero paano na lang kung halimbawa buhay pa pala ang kapatid mo? O bigla na lang magpakita dito? Paano ka na? Wala mo na mangyari yun, Mamu. Eh, tagal na nang nawawala ng kapatid ko, no? Bamalay ko patay na yun. Basta ngayon ang importante, kailangan mahulugin ko yung loob ni Ferdinand Fuentebella sa akin para maniwala siya na ako talaga yung totoo niyang anak. Dad, ako bang nagpapasakit ng ulo mo? Maraming bagay na nagpapasakit ng ulo ko. Hindi ikaw yun. Ikaw na nga lang pinagpapaligaya sa akin. Iyo ko kasing nakikita nahihirapan kayo. Bukas, papasyal tayo. Tapos mamimili tayo ng mga damit na bagay sa'yo. Okay? Sige po.
Kaso lang mukhang mga mamahalin. Oo. Basta ituro mo lang ang gusto mo kung bahala. Talaga po? Turo mo lang. Kahit ano po? Kahit ano. Thank you, Daddy! Sige, sige. Di ba gusto mo? Baby, kailangan mo ba talagang umalis? Baka naman pwedeng bukas ka na pumunta sa kabilang isla. Tingnan mo naman yung alon, ang lakas-lakas. Ito na nga. Ginagawa mo na ako parang lolo na ito eh. Baby, migraine lang to, okay? Kahit na ba, kailangan mo pa rin magpahinga. Nanlata ka, di ba? Please, baka pwedeng tsaka ka nalang mag-withdraw tapos isama mo pa ako. Baby, okay lang ako, ha? Nasa wala na tayong kasi. Kailangan ko na mag-withdraw, ha? Ano, ayos na ba yan? Okay na to, sir. Ayos namin kanina. Siguradong din tayo mamamatayan. Huwag kayo mag-alala. Babalik ako kaagad, ha? Hintayin kita, bumalik ka kaagad. Promise. Nag-iintay na sila kaya naman, ha? Alimiding, una na po ako. Apo. Bye, baby. Ay, baby! Jacket mo! Oh. Ingat ka. Nay, okay lang ba yung pinayagan ko siya umalis? Huwag kang masyadong mag-alala. Mamaya lang narito na ulit si Charles. Hindi siya maaano. I love you! Ingat ka! Love you din! Sa tingin mo, pag tinitigan natin ang matagal ang litrato ni Clarissa, gumalaw kaya? Hindi ka naman, nakagulat ka naman eh. Nasa ibang mundo ka na eh. Titig na titig ka sa litrato, oh. Paano pa nga ba eh, yun naman magagawa ko. Isipin si Clarissa. Please, tingin mo, naalala pa kaya niya tayo? O ba, don't know about you, pero ako, hindi ako madaling kalimutan. Wala na yun. Eh, kung naalala niya tayo, dapat bisita tayo dito, di ba? Ay, naku, Jepoy, pwede ba? Tantanin mo yung mga masamang iniisip mo kay Clarissa dyan sa ka-love team mo. Angry na mga fans, hindi naman totoo. Naniniwala pa rin ako na kung ano man ang pinagdadaanan ng pagbabago ni Clarissa ngayon, never siya magiging mapanlait at matapobreng tao. At kung nasan man siya ngayon, I'm sure parehas pa rin siya. Hindi ko alam kung anong pinakain ng Clarissa yan dyan sa daddy mo. Imagine, he moved all his meetings para samahan niya. Eh, hindi nga niya nagagawa para sa akin yun eh. Saan ba niya sinamahan? It must be important to him na
unahin na si Clarissa bago ang business niya, di ba? Yun na nga eh. Ang sabi ni Mamu, nag-shopping daw sila. Ewan ko ba dun sa daddy mo? Akala niya siguro matatransform niya pa si Clarissa into somebody na social. Ay nako, good luck na lang. Yun nga. What's up, Mark? Good afternoon, Tita Vanessa. What do you think? Nay, hindi po ba sabi ni Charles maaga siyang uuwi? Bakit kaya hanggang ngayon wala pa siya? Bossing, anong nangyari? Akala ko ba sabi niyo ayos na to? Hindi ko nga malaman, sir eh. Alam ko, inayos na namin kanina to eh. Kaya niyo, ayusin ulit namin. May nag-aalala kasi sa akin eh. Naghihintay sa akin. Dito, Diyos ko. Hinihintay pa po ni Catherine. Sana pala hindi ko na rin siya pinayagan umalis. Tatakot kasi ako, baka mamaya sumpuhin na naman yun ang migraine niya. Gusto tulungan niyo ko. Ay, naku, Diyos ko. Bahala na ho kayo sa Charles ko. Sana, hindi siya nagigbat. Diba, Nay?